Isang pagbagsak ng eroplano sa kagubatan na walang takas mula sa mga buwaya na nakapaligid sa isang grupo ng mga kaibigan. Nagsisimula ang pelikula sa isang biochemical lab na nakatago sa pampang ng ilog kung saan ilegal na droga ang ginagawa. Biglang sumalakay ang isang pangkat ng DEA sa gusali, nagdulot ng matinding putukan sa pagitan ng dalawang panig, ang ilan ay nakatakas, habang ang iba ay nagsimulang magtapon ng mga droga at kemikal. Ngunit marami ang nagkaroon ng malagim na kapalaran, ang eksena ay lumipat sa isang lektura sa universidad kung saan may klase sa biology. Habang nagtuturo tungkol sa mga mababangis na hayop, tinanong ng guro si Kyle tungkol sa agresibong kalikasan ng mga apex predator. Matalinong sumagot si Kyle, ipinaliwanag na ang agresyon ay paraan lamang ng kaligtasan. Pagkatapos ng lektura, nakipagkita si Kyle sa kaibigang si Alice at halatang tuwang-tuwa si Kyle na makita siya. Dinala ni Alice si Kyle sa labas kung saan naghihintay ang isang kotse kasama sina Jamie's friend Sam at Malika sa loob. Gayunpaman, nang makita sila ni Kyle, nagbago ang kanyang ekspresyon at nagsimulang magpaliwanag si Alice. Naging malinaw na si Jamie ay kapatid ni Kyle na pumanaw na, at papunta sina Kyle at Alice para ikalat ang kanyang mga abo. Sa kalaunan, gusto ring sumama ng mga kaibigan ni Jamie sa paglalakbay na ito. Pinapakalma ni Alice si Kyle, kinikilala na hindi masyadong gusto ni Kyle si Malika at ginagamit nila ang kotse ni Malika dahil naibenta na ni Alice ang kanya. Sa ganoon, sumakay silang lahat sa kotse at umalis. Kinagabihan, nagtipon ang lahat malapit sa swimming pool kung saan nagalit si Kyle kay Alice nang imungkahi ni Alice na dapat nang mag-move on si Kyle sa pagdadalamhati kay Jamie, na tila sinasabi na oras na para makalimutan ni Kyle ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Ito ay naging mahirap na gawain para kay Kyle. Tumayo siya at lumayo, pinapanood ang video ng kanyang kapatid at napaiyak. Ang eksena ay lumipat sa isang flashback ng mga oras na magkasama sina Kyle at ang kanyang kapatid. Kinabukasan, ginaising ni Malika ang lahat, dumating sila sa isang gasolinahan kung saan nagbasa si Kyle ng ulat sa pahayagan tungkol sa mga pag-atake ng buwaya sa bayo. Narinig niya ang isang taong tumatawa at tumingin siya pataas upang makita ang isang lalaking may hawak ng pahayagan at tumatawa. Binalaan siya ng lalaki na mag-ingat, bumalik silang lahat sa kotse at umalis. Dinala sila ni Alice sa isang ruta ng Gator Park patungo sa isang paliparan. Ito ay sorpresa sa lahat. Lalo na't may takot si Kyle sa paglipad, ang paglalakbay na ito ay magiging partikular na mahirap para kay Kyle. Habang papalapit ang lahat, mabilis na itinago ni Frank ang kanyang bote ng alak sa kanyang bulsa, na ikinagulat ng lahat. Tinanggap ni Frank ang lahat at nagsimulang magsindi ng sigarilyo habang papunta sa eroplano, kahit na hindi pinapayagan ang paninigarilyo sa airf. Pagkatapos ay ipinaalam ni Frank sa grupo ang kanilang destinasyon para sa araw na iyon, Florida. Ang grupo ay binubuo ni Kyle, ang kanyang mga kaibigang sina Mud at ang kanyang asawang si Clarence, Zoe at ang kanyang asawang si Dom at si Rufus. Sa ganoon, sumakay silang lahat sa eroplano at lumipad patungo sa kanilang destinasyon. Habang nasa flight, chismis si Rufus sa kanyang telepono, hindi pinapansin ang mga kahilingan ng lahat na patayin ito. Naiinis si Clarence sa asal ni Rufus, kaya't sinigawan niya ito, ngunit tumama ang kanyang ulo sa kisame ng eroplano, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Biglang umalag ng malakas ang eroplano at nagsimulang mag-malfunction ang makina, nagpanik ang mga pasahero habang sumisigaw at nagkagulo. Sinusubukan ni Kyle na pakalmayan ang sarili sa kabila ng kanyang takot sa paglipad, at sa kabila ng lahat, mas kalmado siya kaysa sa ibang mga pasahero. Ang makina ng eroplano ay pam-alya at nahihirapan ang mga piloto na makontrol ito, hindi rin gumagana ang radyo at walang senyales ng solusyon. Nabasag ang bintana sa tabi ni Zoe at nakahiga si Clarence na sugatan sa sahig. Inutusan ni Kyle ang lahat na manatiling nakaupo, ngunit tumama ang kanyang ulo sa loob ng eroplano ng malakas, na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay. Pagkatapos ay isang malakas na pag-alog ang nagdulot ng pagkabasag ng salamin ng eroplano, na bumagsak sa mga pasahero. Nasugatan si Kyle ng basag na salamin at damaloy ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Biglang, nagdilim ang lahat. Nagsimulang makakita si Kyle ng mga flashback ni Jamie at dahan-daang bumukas ang kanyang mga mata. Ang eroplano ay nasa malubhang sira na kalagayan, nakalubog sa tubig, nasugatan at nalilito si Kyle, habang ang ibang mga pasahero ay sinusubukang tumawid sa tubig. Nakahawak pa rin si Kyle sa kanyang upuan kahit na bumagsak na ang eroplano sa ilog, nagsusurvive din si Alice sa tubig, nakahawak sa bahagi ng eroplano, at lumangoy siya patungo kay Kyle para hilahin siya palabas ng tubig. Nasa tubig din si Sam kasama nila, nagpapahayag ng pag-aalala para kay Kyle at Alice, ngunit sa halip na tulungan sila palabas ng tubig, sinusubukan niyang makalabas mag-isa, na medyo katawa-tawa.
Ang mga piraso ng eroplano ay nagkalat sa buong ilog, sinusubukan ni Frank na gamutin ang malubhang nasugatang braso ni Zoe. Namatay si Clarence, na ikinagulat ni Maud at lahat ay nasa estado ng takot at pagkataranta, walang radyo, network ng telepono o eroplano, malinaw na sila ay nasa desperadong sitwasyon. Gayunpaman, nananatiling umaasa si Kyle, lumapit siya kay Zoe at kinuha ang sinturon mula kay Sam para gumawa ng pang-emergency na pambalot para sa braso ni Zoe. Pumunta si Frank sa ilog at tinawag ang kanyang co-pilot na si Ray, na nawawala, walang nakakaalam kung saan tatango o ano ang gagawin. Samantala, inaakusahan ni Maud si Frank na siya ang may kasalanan sa pag-crash, sinasabing lasing siya noong lumilipad, nang lumapit si Malika kay Maud, itinulak siya ni Maud. Habang nagsisimula silang magtipon ng kanilang mga gamit, biglang nagkaroon ng baliw na ideya si Alice at nagsimulang maglakad mag-isa papunta sa gubat. Habang lumalalim siya, pinulot niya ang itlog ng buwaya mula sa lupa. Anong kalokohan ang gawin sa sitwasyong ito? Sakim at walang ingat siya, kakaiba ito. Habang nagpaplano silang magpatuloy, nakita ni Zoe si Ray sa tubig at sina Frank, Sam at Kyle ay nagmamadaling tumulong. Gayunpaman, bago nila siya mailigtas, lumitaw ang isang buwaya mula sa tubig at inatake si Ray, hinayla siya palayo, sumisigaw ang lahat habang sina Frank, Sam at Kyle ay mabilis na umatras mula sa gilid ng tubig. Habang papunta sila sa hilaga, nakita ni Maud ang bangkay ng kanyang mahal na asawa, habang ang walang buhay na katawan ni Ray ay nakabara sa tubig kasama ng mga kahoy. Bumalik ang buwaya sa kanyang pugad kung saan isang itlog na lang ang natitira, kinuha ni Alice ang iba, anong walang hiya at sakim na gawain. Patuloy na gumagalaw ang grupo sa gubat, umaasang makahanap ng daan palabas. Samantala, naglalabas si Malika na makasabay kay Kyle, sa wakas ay huminto sila para magpahinga at mag-apoy. Uminom si Frank mula sa kanyang bote at inalok ito sa iba, ngunit tumanggi si Kyle. Di nagtagal ay nakatulog ang lahat, maliban kay Rufus, na bumangon at naglakad papunta sa gubat, doon niya nakita ang isang nag-vibrate na telepono at habang sinasagot niya ito, inatake siya ng buwaya mula sa likod ng walang awa. Sa umaga, nakita ng lahat ang bangkay ni Rufus, na labis na napinsala at puno ng dugo, nakalabas ang kanyang mga bituka. Napakagrabe ng tanawin na nagsuka si Maud. Nagpasya silang magpatuloy at itinuro ni Kyle ang mga lugar kung saan maaaring nagtatago ang mga buwaya, habang nagpaplano silang magpatuloy ng ligtas, naiwan si Maud at biglang lumitaw ang isang buwaya at hinayla siya palayo. Sumisigaw ang lahat at tumakbo habang hinahabol sila ng mga buwaya, kasama ang isa na napakalapit kay Kyle, Diyos ko. Nakakatakot ito, kung ako si Kyle, baka namatay na ako sa takot na makakita ng buwaya ng napakalapit, nakakatakot na tanawin. Habang tumatakbo sila, nakita nila ang isang bahay kubo at nagmamadaling pumasok, gayunpaman, inatake ng buwaya ang binti ni Zoe at sinubukang hilahin siya palabas ng bahay. Hinampes ni Sam ang buwaya ng isang stick at nailigtas nila si Zoe, sinubukan nilang ilak ang pinto, ngunit patuloy na sinusubukan ng buwaya na pumasok. Samantala, sinusubukan ni Malika na makalabas sa kabilang bahagi ng bahay, nakatawa-tawa at mapanganib dahil malamang na mapapahamak siya at ang iba pa. Pagkatapos ng pakikibaka, nagawa nilang ilak ang pinto at umalis din ang buwaya, naririnig nila ang mga sigaw ni Maud para sa tulong, ngunit wala silang magawa. Nakikita nila ang mga buwaya na nag-aaway sa ilog, hating gabi na at may malakas na bagyo na may malakas na ulan at kidlat. Nagsisiksikan silang lahat sa loob ng bahay kubo, nakatulog si Kyle at nagkaroon ng flashback ng kanya at ni Jamie sa isang tindahan nang dumating ang mga magnanakaw. Habang nagtatago sina Kyle at Jamie at nanunood, sinimulan ng mga magnanakaw na pahirapan ng isang lalaki para sa pera, nagbabanta na papatayin ang kanyang anak kung hindi siya susunod. Tahimik na pinulot ni Jamie ang isang tornilyo at hinampes ang isa sa mga magnanakaw sa ulo, gayunpaman, inatake ng isa pang magnanakaw si Jamie at sinubukang patayin siya. Pinulot ni Kyle ang isang baril na malapit at itinutok ito sa magnanakaw, bago siya makaputok, binaril ng magnanakaw at pinatay si Jamie. Nagising si Kyle mula sa flashback at ipinakita sa kanya ni Sam ang isang mapa na nakita niya sa bahay kubo. Ipinapakita ng mapa ang isang gusali, ngunit para makarating doon kailangan nilang tumawid sa ilog, gayunpaman, sinasabi ni Malika na walang saysay na isugal at umalis. Sinisisi ni Malika si Kyle sa pagkamatay ni Jamie, sinasabing gagawin niya rin ito sa iba. Sinubukan ni Malika na kunin ang abo ni Jaime mula kay Kyle, ngunit pinigilan siya ni Frank, sinasabing hindi ito ang oras o lugar para pag-usapan ang nakaraan. Pagkatapos ng botohan, nagpasya silang magpatuloy at isugal, umaasang makahanap ng daan palabas, habang pumapasok sila sa gubat, lumala ang kalagayan ni Zoe dahil sa kanyang pagbubuntis at mga sugat at sinabi niyang may iwan siya.
Gayunpaman, tumanggi si Dom na iwan siya, iminungkahi ni Malika na iwan si Zoe, na ikinagalit ni Dom, at hiniling ni Zoe na mamatay si Malika. Seryoso, mas mabuti pang kainin ng buwaya ang makasariling Malaka. Habang sila'y naglalakad, naririnig ni Sam ang tunog ng tubig sa ilog at lumapit siya rito, ngunit napakalawak ng ilog at nagtataka sila kung paano tatawid. Upang lutesin ito, nagtulungan sila upang gumawa ng bolsa. Samantala, muling gumawa ng kalokohan si Alice, naglakad mag-isa sa gubat kung saan natutulog ang isang buwaya. Pumulot siya ng patpat at itinutok ito sa buwaya, tinutokso ito, at pagkatapos ay tinusok ito sa mukha, bumalik siya at nag-aalala si Kyle para sa kanya, ngunit mas nag-aalala pa nang makita ang dugo sa kamay ni Alice. Ngunit ang dugo ay sa buwaya, sumakay silang lahat sa bolsa. Sabik na umalis agad, ngunit naiwan ang bag ni Kyle. Bumalik si Sam para kunin ito, at habang siya'y nag-iisa, dumating ang isang buwaya, ngunit mabilis na kinuha ni Sam ang bag at tumakbo. Ngunit dalawang buwaya ang pumasok sa ilog, lumalangoy patungo sa kanila, na kinatatakutan ng lahat, iniisip na paparating na ang kamatayan. Samantala, ang mga ekspresyon ni Zoe ay misteryoso, na parang may pinaplano siya, itatapon ba niya si Malika sa mga buwaya o may gagawin siyang iba? Tingnan natin. Lahat ay nagkakagulo. Tinitingnan ni Zoe si Dom na may halong lungkot at pagmamahal at ngumiti habang ipinapahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya. Habang si Dom ay bumaling kay Frank upang humingi ng patpat, tumalon si Zoe sa ilog upang iligtas ang kanyang mga mahal sa buhay, si Dom at iba pa. Isinakripisyo ni Zoe ang kanyang sarili at ang kanyang hindi pa isinisilang na anak. Ito ay isang tunay na taos-pusong kilos. Nakita ni Dom ang nangyayari at sinubukang magmadali upang tulungan si Zoe, ngunit pinipigilan siya ng lahat at napilitang manood habang dinadala ng mga buwaya ang pag-ibig ng kanyang buhay. Ito ay isang nakakasakit na eksena, ang pagkakaiba sa pagitan ng makasariling si Malika at Zoe ay kapansin-pansin. Habang lumulubog ang araw sa ilog, sa wakas ay narating nila ang pabrika na nakita nila sa mapa, na kung saan din nagsimula ang pelikula. Natagpuan ni Frank ang mga bala na tumatagos sa armor dito, na pinaputok ng Dea sa mga manggagawa sa lab. Ang revelasyong ito ay nagpapakita na ang pabrika ay sangkot sa ilegal na aktibidad ng droga, na ginagawang hindi rin ligtas na lugar para sa kanila. Nagsimulang pumasok si Malika sa pabrika at sinubukan siyang pigilan ni Frank, ngunit hindi siya pinansin at pumasok kung saan naroroon din ang mga buwaya. Sinundan siya ng lahat sa loob, kung saan nakahanap sila ng mga sulo, binuksan ni Frank ang power supplier at nakita nila na ang lugar ay puno ng dugo. Nagpasya silang maghati sa dalawang grupo, si Frank, Alice at Malika sa isang grupo at si Sam, Kyle at Dom sa kabila. Habang nagsisimula silang mag-explore sa pabrika, pinapunta ni Frank si Alice sa isang direksyon at sumama kay Malika sa itaas na sulok. Pinaghihinalaan ni Malika ang mga intensyon ni Frank at sa katunayan ay inihayag ni Frank ang kanyang tunay na damdamin ng galit, sinasabi sa kanya na sinusubaybayan niya ang bawat galaw niya, kasama na kung paano niya pinahirapan si Maud, ang kanyang asal sa cabin, kung paano niya pinahirapan si Kyle at kung paano niya gustong iwan si Zoe. Hinarap ni Frank si Malika tungkol sa kanyang malupit na mga aksyon at itinulak siya pababa, samantala, natagpuan ni Kyle ang isang batang lalaki na malubhang nasugatan sa pabrika na nagtatrabaho doon. Si Malika, na nahulog, ay kumapit sa isang metal na baras at nagsimulang magmakaawa ng tawad, humihiling kay Frank na iligtas siya. Lumapit si Kyle sa bata, ngunit namatay ito. Sa kabilang banda, pinahihirapan ni Frank si Malika, ngunit pagkatapos ay lumitaw ang isang buwaya mula sa likuran at hinayla si Frank palayo. Pagkatapos ay sumigaw si Malika sa takot kaya't nagmamadali ang lahat upang iligtas siya. Pagkatapos ay pumasok sila sa isang bulwagan kung saan natutulog ang mga buwaya. Nagbigay ng senadorya si Kyle sa lahat na maglakad ng tahimik dahil ang labasan ay nasa kabilang panig. Nauna si Kyle, maingat na tumapak sa isang buwaya, sinundan ni Dom, pagkatapos ni Alice, si Malika. Gayunpaman, ay nagmamadali, na nagdudulot ng tunog ng pagtilamsik sa tubig sa sahig. Sa kabila ng babala ni Kyle, ligtas na nakatawid si Alice, ngunit nang subukang sumunod ni Sam, natapakan niya ang isang kawad na nagpaalerto sa mga buwaya. Nagsimula silang lumapit sa kanya, sinubukan ni Kyle na makipag-ugnayan para sa tulong gamit ang radyo, ngunit sa loob ng ilang segundo ay inatake ng buwaya si Sam, pinugutan siya ng ulo. Sumigaw ang lahat at nagulat si Malika sa pagkamatay ni Sam, binuhat siya ni Dom at nagmamadaling pumasok, isinara at itinulak ang pinto upang hindi makapasok ang mga buwaya. Natanggap ang kahilingan ni Kyle para sa tulong at paparating na ang pagsagip. Pumulot si Kyle ng baril na malapit at naghanda ang apat na umalis kung saan haharapin nila ang isa pang buwaya.
Ang handgal na si Alice ay lumapit sa buwaya na parang kaibigan niya ito at kumuha ng itlog ng buwaya mula sa kanyang bag, iniaalok ito sa buwaya. Hindi ko maisip kung gaano katanga si Alice, inatake ng buwaya si Alice, kinagat ang kanyang braso, binaril ni Kyle ang buwaya at binitiwan nito si Alice. Muling bumaril si Kyle at sinubukan ni Dom na patayin ang buwaya habang binubuhat din si Alice, sinabi ni Kyle kay Dom na umalis doon, ngunit inatake ng buwaya si Kyle, ngunit nagawa niyang iwasan ito. Pagkatapos ay nakita ni Kyle ang isang drum ng kemikal na malapit at tumakbo patungo rito, itinulak ito patungo sa buwaya. Natapon ang mga kemikal at ginamit ni Kyle ang kanyang lighter upang sindihan ito, nilamon ng buwaya, nakatakas sila at dumating ang isang helicopter upang iligtas sila. Sa susunod na eksena, nakatayo si Kyle sa tabi ng isang kanal ng tubig at ikinalat ang mga abo ng kanyang kapatid na si Jamie sa tubig, kasabay ng isang flashback ni Jamie na hinihikayat siyang magbisikleta sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng helmet. Sumakay siya ng bisikleta at bumalik na natupad ang kanyang layunin. Samantala, si Frank, na naiwan sa pabrika, ay malubhang nasugatan pero hindi patay sa kabila ng kanyang mga sugat. Nag-ipon siya ng lakas para uminom ng alak at nagtatapos ang pelikula sa eksenang ito. Kung nagustuhan mo ang pelikulang ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel.